Makaraan ng mahigit isang dekada ng paulit-ulit na apela at diplomasya ng gobyerno ng Pilipinas, tuluyan na ngang napalambot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamahalaan ng Indonesia para bawiin ang parusang bitay sa OFW na si Mary Jane Veloso dahil sa kaso ng illegal drugs. Sa official statement ng Pangulo, ipinaabot nito ang taus-pusong pasasalamat kay Indonesian President Prabowo Subianto at sa buong Indonesian government sa kanilang goodwill. Dabatid na 14 na taong nakulong si Veloso mula nang maaresto sa Indonesia noong 2010 sa kasong drug trafficking at kalaunan ay ginawaran ng parusang kamatayan. Sa statement ni Pangulong Marcos ay pinapurihan din nito ang mga nakaraang pagsisikap ng mga naunang administrasyon ng Pilipinas at matagumpay na pag-aantala ng execution ni Veloso. Samantala sa pahayag ni Justice Secretary Boying Remulla, bahagi umano na naging kondisyon sa kaso ni Veloso ang pagbuno nito ng habang buhay na pagkakakulong kasabay ng pag-uwi nito sa Pilipinas, lalo na't walang death penalty sa bansa. Dagdag pa ng kalihim, wala umano siyang ideya kung ano pa ang mga kondisyon ng Indonesian government o kung may kapalit ang pagre-release kay Veloso para i-turn over sa Philippine Criminal Law. Nasa level umano ito ng Department of Foreign Affairs. Mula sa airport ay sasalubungin ng National Bureau of Investigation o NBI si Veloso sa paglapag at posibleng idiretso ito sa Women's Correctional. Bagamat ikinukonsidera din ang medical check-up at posibleng pagpapagamot dito dahil ayon sa kalihim ay marami ng iniindang sakit ang naturang pinaya.